Noong March 18, 2025, nag-upload si Carolina Flores na isang video sa kanyang TikTok. Sa video may animation na tila binabaril siya habang may tumutugtog na isang lumang kanta. Hindi ito basta kanta. Ang title ay Laurita Garza, isang awit tungkol sa isang babaeng pinatay sa pamamaril. Habang tumatakbo ang video, makikitang bukas na bukas ang mga mata ni Carolina sa simula. Pero habang tumatagal, unti-unti itong pumipikit hanggang sa tuluyan ng hindi gumalaw. May caption itong isang linya lang, Ojo de Loca, no se equivoca, na kung isasalin sa Tagalog ay ang mata ng baliw, hindi nagkakamali. Sa panahong iyon, walang gaanong pumansin sa video. Pero makalipas ang 1 taon at 28 araw, nito lamang April 15, 2026, pinatay si Carolina Flores Gomez sa loob mismo ng kanyang apartment. Binaril siya sa harap ng kanyang asawa habang nasa loob din ng bahay ang kailang 8 buwang gulang na anak na sangkol. 6 na beses na pinaputok ang baril na ginamit laban sa kanya. Tara't samahan niyo kung alamin ang detalye sa kasong ito. Ipinanganak si Carolina Flores Gomez noong April 4, 1999 sa Ensenada, Baja California. Doon na siya lumaki at nag-aral. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya nung bata pa siya, masiyahin siya, puno ng enerhiya at may ngiting hindi mo basta makakalimutan. Noong 2017, sa edad na 18, nanalo siya bilang Miss Teen University sa Baja California. Dahil dito, nabuksan ang pinto niya sa mundo ng modeling at mga beauty pageant. Ipinagmalaki siya ng kanyang lugar at nakapaglakad sa mga entablado na pangarap lamang para sa maraming kabataan sa Ensenada. Pero hindi siya nagtagal sa ganung buhay. Habang lumilipas ang panahon, iniwan niya ang mundo ng pageant para bumuo ng sarili niyang landas. Naging content creator siya sa TikTok at nakaipon ng libu-libong followers. Simple lang ang kanyang content, walang arte, at hindi sobra sa filter. Ibinabahagi niya ang kanyang araw-araw na buhay, fashion at mga biyahe, oras kasama ang kanyang pamilya at mga personal na kwento. Totoo at natural ang dating niya, kaya't madaling nakakonek ang mga tao sa kanya. Nakilala niya si Alejandro Sanchez Herrera, isang negosyante mula sa Ensenada. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng romantikong relasyon hanggang sa dumating ang araw na nagpakasal na rin sila at bumuo ng sariling pamilya. Nang sumapit ang taong 2025, nanganak si Carolina ng isang sanggol na babae. 8 buwan pa lang ang bata nang mangyari ang krimen. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng buhay niya. Madalas niya itong i-post sa social media, mga larawan, video at mga simpleng sandali bilang isang ina. Nung mga panahong iyon, nakatira si Carolina at Alejandro sa isang apartment sa Edgar Allan Street, number 14 sa Pulongco, Miguel Hidalgo sa Mexico City. Lumipat sila roon ilang buwan matapos manganak ni Carolina. Hindi iyon basta simpleng desisyon, ginawa nila ito para lumayo sa mga problema. At ang problemang ito ay hindi galing sa isang estranghero, kundi sa mismong ina ni Alejandro. Si Erica Maria Guadalupe Herrera Coriand, 63 taong gulang, ay taga Ensenada rin, ang parehong lugar kung saan ipinanganak si Carolina. Doon nagsimula ang ugnayan nila bilang magbiyanan. Pero sa halip na maging maayos, nauwi ito sa matinding alitan. Sa kasong ito, ang relasyon na dapat sana ay mapayapa ay nauwi sa isang bangungot. Ayon sa salaysay ni Alejandro sa mga otoridad, matagal nang may tensyon sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa. Lalo itong lumala nung buntis si Carolina. Madalas umanong akusahan ni Erica ang kanyang manugang na inaagaw daw nito ang kanyang anak, sinisira ang relasyon nilang mag-ina, at pinapalayo si Alejandro sa kanya. Isa itong kaso nga ng sobrang pag-angkin at kontrol ng isang ina na hindi matanggap na may sarili ng pamilya ang kanyang anak. Dahil dito, nagdesisyon ang mag-asawa na lumipat sa Mexico City para makalayo sa stress at gulo. Ang Pulongco na isa sa pinakamaayos at kilalang lugar sa lungsod ay tila bagong simula nga para sa kanila.
Akala nila doon na sila makakahinga ng maluwag at makakapamuhay ng tahimik. Pero hindi pala ganun kadali takasan ang nakaraan. Isang linggo bago ang April 15, bumiyahe si Erica Herrera mula sa Ensenada papuntang Mexico City. Hindi siya sumakay ng eroplano. Pinili niya magbiyahe sa kalsada, isang mas mahaba at nakakapagod na ruta. Dumating siya ilang araw bago mangyari ang krimen. Ayon sa impormasyon na ibinahagi ng mamamahayag na si Carlos Jimenez mula sa programang C4 in Alerta, sinabi niyang bumisita lamang siya para makita ang kanyang anak at apo. Pero sa likod ng pagbisitang iyon, may mas mabigat pala siyang dahilan. Isang video na lumabas kalaunan ang lalong nagbigay linaw sa nangyari. Kuha ito mula sa isang kamera na may motion sensor na mismong si Carolina ang naglagay malapit sa higaan ng kanyang anak. Sa video bandang 11:23 ng araw na iyon, makikita si Erica nakikipag-usap kay Carolina sa loob ng apartment. Ikinukwento pa niya kung paano siya nakarating sa lungsod matapos ang mahabang biyahe. Pagkatapos ng usapang iyon, naitala sa CCTV sa loob ng bahay ang mga sumunod na pangyayari. Nasa sala si Carolina, abala sa pangkaraniwang gawain. Nakakalat sa paligid ang mga laruan ng kanyang anak at iba pang mga gamit, mga eksenang normal sa isang tahanang may bagong anak. Pero ilang hakbang lang sa likod niya, si Erica ay tahimik na sumusunod sa kanya. Nakalagay ang kanyang may sa kanyang bulsa at hindi nga alam ni Carolina kung ano ang nakatago roon. Nag-usap ang dalawa, hindi malinaw kung ano talaga ang naging dahilan ng biglaang pagbabago ng sitwasyon. May mga nagsasabing humingi lang ng tubig si Erica. May iba namang audio na nagpapakita na medyo tensyonado na ang usapan, pero parang normal pa rin sa umpisa. Walang nakakaalam kung ano ang tinatago niya sa loob ng kanyang mga bulsa. Pumasok si Carolina sa isang kwarto. Sumunod naman si Erica. At ilang segundo lang ang lumipas, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig. Ayon sa resulta ng investigasyon, umabot sa 12 tama ng bala ang natagpuan sa katawan ni Carolina, 6 sa kanyang ulo at 6 naman sa dibdib. 27 taong gulang lamang siya sa mga panahong iyon. Ang mas nakababahala pa, nasa loob din ng bahay ang 8 buwang gulang na anak na nasa kusina kasamang kanyang amang si Alejandro. Nang marinig niya ang mga putok ng baril, agad siyang tumakbo habang buhat niya ang kanyang anak. Nang silipin niya ang kwarto, natulala siya sa kanyang nakita. Napasigaw siya sa kanyang ina at sinabing, "Anong ginawa mo, ma? Ano bang nangyayari sa'yo? Pamilya ko ito." Pero ang sagot ni Erica ay malamig at diretsyo. "Wala, nagalit lang ako. Akin ka, inagaw ka niya sa akin." Sa sandaling iyon, ang apartment ng Edgar Allan Poe Street ay naging isang crime scene. Nakatagilid ang katawan ni Carolina sa loob ng kwarto. Ang kanyang asawa ay hawak ang kanyang sanggol at ang salarin, ang sarili niyang biyanan, ay ilang metro lamang ang layo. Pero mas lalong nakakagulat ang nangyari pagkatapos. Hindi man lamang tumawag ng pulis si Alejandro. Hindi siya humingi agad ng tulong at hindi niya rin pinigilan ang kanyang ina. Ayon sa sarili niyang pahayag, hinayaan niyang umalis si Erica sa apartment. Lumabas ito ng building at tuluyang nawala. Habang siya naman ay naiwang mag-isa kasama ang kailang anak at ang bangkay ng kanyang asawa. Nanatili si Alejandro sa loob ng apartment ng ilang oras. Inamin niya na nag-record pa nga siya ng mga video na may mga instructions kung paano aalagaan ang kanyang anak, na para bang naghahanda na nga siya sa mangyayari kapag humarap siya sa mga otoridad. Ayon sa kanya, natakot siyang baka kunin ang bata at dalhin sa ampunan kung agad siyang hihingi ng tulong. Kinabukasan na noong April 16 ng hapon, mahigit 24 na oras matapos ang krimen, dito pa lamang nga nagpunta si Alejandro sa tanggapan ng piskalya sa Mexico City para i-report ang nangyari. Doon niya itinuro ang sarili niyang ina bilang pumatay. Sa parehong araw, tumanggap ng tawag si Rena Gomez Molina, ang ina ni Carolina. Mula mismo sa opisina ng piskalya, tinawagan siya ni Alejandro at doon niya nalaman ang sinapit ng kanyang anak. Hindi naman makapaniwala si Rena sa kanyang narinig. Tinanong niya pa si Alejandro kung paano niyang natiis na manatili sa apartment kasama ang bangkay ng kanyang asawa habang inaalagaan ang bata.
Ang naging sagot naman ni Alejandro, ginawa niya lamang iyon para sa kapakanan ng kanilang anak. Nag-alok naman si Rina na siya na ang mag-aalaga sa kanyang apo, pero tinanggihan ito ni Alejandro. Ayon sa kanya, napag-usapan na raw nila ni Carolina noon pa na kung sakaling may mangyari sa kanila, hindi mapupunta ang bata sa kahit alin sa kanilang mga magulang. Sa imbestigasyon, na-recover ang isang 9mm na baril, 7 basyo ng bala at 4 na piraso ng deformed na bala. Lahat ng ebidensya ay malinaw na tumuturo sa iisang tao. Nang ipalabas ng mamamahayag na si Carlo Jimenez ang video mula sa loob ng apartment sa kanyang programang C4 in Alerta, mabilis itong kumalat sa buong Mexico. Sa loob lang ng ilang oras, nag-viral ang video at kasabay nito, muling binalikan ng mga netizen ang isang TikTok video na in-upload ni Carolina 1 taon bago ang lahat. Isang clip na may kantang tungkol sa babaeng pinatay sa pamamaril. Sa video nga ito, makikitang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata habang may maririnig na 6 na putok. Isang detalye na lalong nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa marami matapos ang nangyari. Dahil dito, maraming netizen ang bumalik sa video at sinuri ito na mabuti frame by frame. Napuno ng komento ang post, may halong gulat, takot at kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag. May isa pang nagsabi, minsan nagbibigay ng sinyalis ang buhay kung ano ang pwedeng mangyari sa atin, pero hindi natin ito napapansin. May isa rin ang nag-comment at ayon sa kanya, parang nahulaan niya ang mangyayari. Pero sa totoo lang, hindi iyon babala o prediksyon. Isa lang iyong simpleng video ng isang babae na nakakita ng madidilim na content. Hindi niya alam na ang tunay na panganib ay hindi manggagaling sa labas, kundi mula mismo sa loob ng pamilya ng kanyang asawa. At kalaunan, ang kukuha ng kanyang buhay ay ang sarili niyang biyanan. Noong April 16, binuksan ng Fiscalía General de Justicia ng Mexico City ang investigasyon matapos magsampa ng reklamo ni Alejandro Sanchez. Pero sa simula, hindi agad ito itinuring na kaso ng femicide. Itinuring muna itong simpleng pagpatay. Agad itong kinontra ng pamilya ni Carolina at ng mga grupo na nagtatanggol sa karapatan ng kababaihan. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, binago ang klasifikasyon ng kaso. Makalipas ang 6 na araw mula sa krimen, noong April 21, kinumpirma ng mga otoridad na iniimbestigahan na ito bilang isang femicide. Sinabi rin nga nila na mula pa noong April 16 ay nagsasagawa na nga sila ng iba't ibang hakbang, pagsusuri ng mga ebidensya, imbestigasyon sa lugar at pangangalap ng mga impormasyon para matukoy ang sospek. Noong April 23, naglabas na ang korte ng arrest warrant laban kay Erica Maria Guadalupe Herrera Conyard. Ito ang unang malinaw na aksyon ng batas laban sa kanya. Pero sa panahong iyon, mahigit 1 linggo na nga siyang nagtatago. Habang iniimbestigahan ang kanyang background, lalo pang nadagdagan ang galit ng publiko. Lumabas sa mga record na dati siyang tumakbo bilang isang konsehal noong taong 2016 sa Ensenada, sa ilalim nga ng isang partido. Ibig sabihin, may koneksyon siya sa politika at posibleng may alam kung paano umiwas sa mga otoridad. Dahil dito, naglabas ng alerto ang mga pulis sa buong Mexico. Binantayan ang mga airport, pantalan at border para hindi siya makalabas ng bansa. Nakipag-ugnayan na din ang Mexico City sa mga otoridad sa Baja California dahil posibleng doon siya nagtago. Ayon nga sa ilang ulat, hindi rin inialis ang posibilidad na nakabalik na siya sa hilagang bahagi ng bansa. Samantala, hindi rin nakaligtas sa tanong si Alejandro dahil nga sa kanyang desisyon na maghintay ng mahigit 24 na oras bago magsumbong. Inimbestigahan din siya kung may kinalaman siya sa pagtatago ng krimen. May mga grupo na nagsasabing sa pagpapabaya niyang makaalis ang kanyang ina, mas lalo lamang nitong napadali ang pagtakas nito. Ang ina ni Carolina naman na si Rina Gomez ay patuloy ngang humihingi ng hustisya. Sa isang panayam sa telebisyon, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at sinabi, and I quote, "Hindi ko maintindihan kung paano nagawa ng isang ina na iparanas sa akin ang ganitong sakit." Direkta nga siyang nanawagan kay Erica. Ayon sa kanya, and I quote, "Kung naririnig mo ako, sumuko ka na. Alam kong mahirap pero mahanap ka rin namin. Lahat ng tao sa Ensenada ay naghahanap ng hustisya para sa anak ko."
Noong April 25, 2026, isang araw matapos maisulat ang kasong ito, nagtakdang magsagawa ng isang mapayapang marcha sa Ensenada. Isang panawagan para sa hustisya, para sa katotohanan at para sa isang buhay na nawala ng napakaaga. Hinikayat rin ng mga organizer ang lahat na magsuot ng puti at magdala ng kandila para sa mga placard. Ang marcha ay pinangunahan mismo ni Rina, kasama ang ilang mga grupo kung saan siya ay miyembro dito. Malinaw nga sa mensahe ng mga grupo, nakikiramay sila sa sakit na pinagdadaanan ni Rina sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi nga sila papayag na makalimutan ang nangyari. Makikita rin nga sa mga placard ang mga mensaheng, huwag gawing numero lang ang pangalan niya. Ipaabot ang boses namin sa buong bansa. Maging ang paaralan na pinasukan ni Carolina nung bata pa siya ay naglabas rin ng mensahe. Ayon nga sa kanila, kahit matagal na ang lumipas, naaalala pa rin nila ang saya at kabaitan na ibinahagi ni Carolina sa kanila. Sinabi rin ng kanyang mga guro na lagi siyang maaalala bilang isang batang puno ng pagmamahal at lambing. Nagpaabot din ng pakikiramay ang gobernador ng Baja California na si Marina del Avila. Ayon sa kanya, nakikipagtulungan ng iba't ibang opisina para mas mapabilis ang investigasyon. Sinabi rin niyang hindi nag-iisa ang pamilya ni Carolina sa laban ito. Pero kahit may ganitong mga pahayag, hindi pa rin ito nasasagot ang mga tanong na gumugulo sa isip ng maraming tao. Bakit bumiyahe ang isang 63 taong gulang na babae ng napakalayo para lang puntahan ang bahay ng kanyang manugang at barilin ito ng 12 beses? Bakit ang sarili niyang anak, matapos marinig ang putok at makita ang kanyang asawa na wala ng buhay, ay hinayaang makaalis ang salarin? Bakit inabot ng halos 1 linggo bago opisyal na kilalanin ng mga otoridad na ito ay kaso ng femicide? At bakit sinabi rin ng gwardya na wala siyang narinig kahit isang putok? Hindi nangyari ang krimen sa isang liblib o delikadong lugar. Naganap nga ito sa isang pinaka-secure at kilalang lugar sa Mexico. Isang lugar na pinili mismo para sana protektahan si Carolina mula sa problema. Pero doon pa nga siya nawala ng buhay. Sa pinakahuling ulat, ang pangunahing sospek, ang sariling biyanan ni Carolina, ay nananatiling ang nagtatago. At dahil dito, humingi na nga ng tulong ang mga otoridad sa Interpol para maglabas ng international alert laban sa kanya. Ibig sabihin, hindi lamang sa Mexico siya hinahanap, kundi sa buong mundo na. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nahuhuli. Patuloy pa rin nga ang malawakang manhunt. Patuloy nga ang galit ng publiko at patuloy ang mga tanong na wala pang malinaw na sagot. I-update ko po kayo sa kasong ito. Maraming salamat po sa palaging panonood ng aking mga video. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, pwede niyo po ba akong bigyan ng like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Ako po si Denise at see you in my next video.